pagbabanggahin natin itong press con ni Ping Lacson at doon sa present niya na mga witnesses. So itong press con niya na to ay January 14. Yan o, kapihan January 14. Tapos January 19, ngayon mayroong hearing ng Blue Ribbon Committee. Pansinin nyo lang itong sinabi ni Ping Lacson dito sa kanyang press con. And then puntahan natin yung pagpe-present nila sa kanyang testigo na di umano ay maaaring magkaroon ng direct connection ng dating House Speaker Martin Romualdez at sa mga Diskaya. O sige, play natin to ha. And sir, yun pong pagbili ng bahay, kinonfirm po yun nung may-ari, nung dating may-ari na si former Speaker at Diskaya yung bumili. Through third parties. Si kinonfirm daw yung may-ari, dating may-ari ha, dating may-ari nag-uusapan natin dito, na si Martin Romualdez daw at si Diskaya ang nakabili. Ang sagot, through third party. Paano kaya? Yeah. Naikukwento niya nga yan eh. Naikukwento. Nyeta. Chismis. Kasi ang isa sa mga kwento, nung Isa sa mga kwento mapanood ng mga maid, nang mapanood ng mga maid daw ang nakapanood ha. sinadiskaya rito, ma'am, yan yung bumili ng bahay mo ah. Yan yung bumili ng bahay mo ha. Okay? So, ibig sabihin, kung maid ang nagsabi sa dating may-ari, yung dating may-ari dapat nakatira doon sa bahay na binili di umano ni Diskaya at ni Martin Romualdez through third party. Ganon. Yun yung konting detalye, no? Sige, yun daw yung konting detalye ha. Yung konting detalye yung binigay niya, ulitin natin, yung dating may-ari, kwento daw sa kanya yung ng dalawa niyang maid na, ma'am, tingnan nyo, di ba yan yung bumili na ha, tapos na, yan yung bumili ng bahay nyo, ng dating property nyo. Parang ganon, di ba? O sige, puntahan nga rin natin ito. Tandaan nyo, maid daw yung kausap ng dating may-ari. Iwanag nyo lang bakit kayo naanditong dalawa. Kayo na yung magkwento. Sige. Good afternoon po. We have their real names. Nandiyan naman sa invitation. Thank you. Okay, so we are working for our boss. We are working for our boss. Hindi. Binahay ka lang kayo ng boss ninyo. Ano ba naman yan? You are working with your boss. Naturalmente, di ba? Sige, palusutin na yan. Boss daw nila, sila nagtatrabaho. Okay, sige, pagbigyan. Rico Ocampo, who was Rico Ocampo. the previous tenant of 30 Tam. Previous tenant. So, ibig sabihin nito, yung may-ari ng bahay, hindi doon nakatira. Kasi may tenant, may nangungupahan. At itong dalawang to ay kanyang tauhan. Kasi nga nagtatrabaho daw sila sa kanilang boss. Ang kwento kanina ni Ping, yung maid daw ng dating may-ari ang nagsabi na, ma'am, parang yan yung di ba? Yan yung bumili ng bahay ninyo. Di ba? Oh. At Forbes Park. 30 Tamarind South Forbes. South Forbes, Yeah. sir. Kayo yung mga staff ni Mr. Rico Ocampo. Kami Mga staff daw ni Rico Ocampo. So, the way magsalita, itong dalawan to, hindi pwedeng maging maid ang mga to kasi magagaling talaga sila. I'm not saying na hindi magagaling yung mga maid. Pero mapapansin nyo yung kalidad ng kanyang pagsasalita na hindi naman talaga siya maid. po yes po, office staff po ni Yeah. Sir. Office staff. So, sino yung sinasabi mong maid? Pampilo Lacson. Parang iba yung istorya mo nung press con, iba din itong istorya ng dalawang ito. Hindi ito maid ng dating may-ari, kundi staff, office staff ng dating tenant. Napakaliwanag niyan ha. Na siya yung tenant doon sa bahay na naibenta noong April 2023. Go ahead. April 2023 pala na ibenta.
That is Continue. correct, Your Honor. April 2023 na ibenta? Teka lang. Sige. And then during that time, January 29, we were Balikan nga natin, April 2023. Sige nga. kami po yes po, office staff po ni Miss. Na siya yung tenant doon sa bahay na naibenta noong April 2023. Go ahead. So, April 2023 na benta na. Okay. That is Continue. correct, Your Honor. And then during that time, January 29, we were CC So, I would assume na January, 2024 na? sa email sa boss namin that we are being evicted January 31 at 3 p.m. Dapat nakalabas na kami ng place. Unfortunately, sa sobrang dami po ng gamit, we weren't able to comply with our deadline. So, we have asked TJ Conti, who is the broker from Turnkey Properties. Nakipag-coordinate po kami to have an extension. And we were given until February 3, I think. To, that was already Ikaw na lang kaya magsalita, ate. Ano ba naman yan? Kinukots-kots mo, ikaw na lang kaya magsalita. 2024 po. So 2024 nga, tama yung yung assumption ko kanina. So January 2024 na sila pinapaalis kasi nabenta na ng April 2023. Grabe, ang tagal naman nung 'di ba? Ang tagal naman nung kuan. Siguro may sila. Nung nabenta yung bahay, baka meron silang kontrata until January 31, 2024. Okay, tuloy. And eventually you were evicted. And who informed you that you were being evicted? We were Kailan daw yung leeway? Balikan natin yun kasi mahalaga yun Kasi kailan daw yung dapat hiningi nila? given until February 3, I think. So February 3. Okay. To that was already 2024 po. And eventually you were evicted. And who informed you that you were being evicted? We were informed by our boss po. It was parang email po ng law firm. And then sinisi po kami ng boss namin for us to be aware that we have to leave the place by January 31, 2024 at 3 p.m. Nahihiwagaan lang ako kung sino itong nagrenta sa bahay na yon. Kasi malaking yun. Hindi basta-basta bahay yun. Mamahalin yun. Tapos, ang nakatira, yung kanyang mga office staff. Wow. Bigatin ha, bigatin. Ano kayang sino kaya yun? Ano kayang negosyo niya? 'Di ba? Yeah, I was able to talk to your boss, si Mr. Rico Ocampo. Na yung tenant. Pero ang sinasabi mo dun sa presscon mo, nakausap mo yung dating may-ari na ang sabi sa kanya ay parang yan yung nakabili ng bahay ninyo, si Curly Diskaya. Ano ba talaga? And he made mention na meron kayong nakaharap nung you were forcibly being pushed out of the residence. Bakit forcibly force out? Binigyan nga sila ng extension. 'Di ba? Last day na ba yon ng extension nila Hindi pa naman. Parang nasabi nila na hindi ko alam kung masasabi nila dito. Pero narandanan ko na yung hiningi nilang extension until February 3, hindi pa yung dumarating Naguguluhan ako, Ping. Kasi sinasabi mo na yung dating may-ari ang nakausap mo. Ang gulo. Tapos ito naman, nakausap mo yung boss ng mga to na nagre-renta lang na you are forcibly evicted. Bakit forcibly evicted? Bakit by force? Nakiusap naman daw sila at pinagbigyan naman sila dun sa extension na hiningi nila. Bakit kailangang forcibly? Nabanggit niya si Curly Diskaya. Would you confirm that?
So sino ba talaga ang nakakita? Yung maid yung maid nung dating may-ari o yung boss ng dalawang to na tenant? That was February 1 po. Yeah. O di ba? February 1. Kasi pinagbigyan sila until February 3. So, bakit forcibly evicted sila? Pasok pa naman sila doon sa palugit na binigay nila. Ang gulo. TJ Conti, he introduced us to the contractor, but he didn't mention the name. Yeah. Wait lang. Bakit may kontraktor? Siguro, dahil nabili na nung April 2023, paparenovate nila o kaya magdadagdag ng rooms or whatever. Siguro, kasi kailangan ng kontraktor. But how did you know that that contractor being referred to by TJ Conti is actually Mr. Diskaya? Leading yung mga tanong naman nitong si Ping. Well, actually, sir, we already mentioned to our boss nung lumabas yung mukha po ni Mr. Diskaya. So sila yung nag-mention din sa boss nila na tenant na hindi yung may-ari ha. Wow. Nasabi ko, kamukha Saan lumabas ang sa mukha? TV po, when Teka lang. So ibig sabihin, yung Kerly Diskaya pumunta din doon at nakita yung maid? Or yung Kerly Diskaya pumunta sa bahay ng dating may-ari at nakita ng mga maid? Possibility din yon. At possibility din na ibang situation ito na pumunta si Kerly Diskaya mismo doon sa bahay na nirerentahan ng boss ng mga to at sila din ang nakakita. Ganun yon. Ano nyo naman yung storya? Ikot-ikot, hindi magulo, Ping, magulo. the flood control project is being brought up now. During the hearings. Yes, during the hearings. Okay, sabi so- ko sa boss ko, sorry Yeah. about that. Sabi ko po sa boss ko tsaka sa colleague ko, tingnan nyo nga, ma'am, tingnan mo pong maigi itong mukha na to. Hindi ba ito yung contractor na pinakilala sa atin ni Bakit parang yung mga nasa sombrero nila, parang mga duct tape lang, ano to? Tinakpan yung logo ng ano? Bakit? TJ Conti? Pansin ko. And then we both agreed na siya nga. And he was physically there. He was physically there. How long did you talk to Mr. Diskaya? It's less than 5 minutes po, pero kasi natandaan namin siya because he was the one manning the people. Gagi, ang ganda ng relo Bigatin yung boss ng mga to. Yan ang ganda ng relo. Sinabihan pa na tulungan kami para mapabilis yung pag-move out. Kindly narrate the Teka, bakit pinapabilis kayong mag-move out? Ika nga, hanggang 31 lang kayo ng January dapat, pero pinagbigyan kayo hanggang February 3. February 1 yung naganap na sinasabi ninyo, may 2 araw pa kayo para umalis. Anong kinalaman ng kontraktor doon na magbubuhat-buhat ng mga personal nyong kagamitan? conversation that took place between you and Mr. Diskaya at that point in time. Okay, during February 1 po, it was just a short introduction by TJ Conti. He mentioned that he is the contractor. And then February 2, medyo nagtagal po kasi nakiusap na nga kami na we really cannot matanggal lahat ng mga gamit dahil sa sobrang dami. And he also mentioned to us na contractor ako dito meron din kaming deadline. And then we both asked baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. Wait lang. Wait lang. Kung hindi... Ha? Sasabihin mo na si Romualdez ang nakabili for what? Di ba? And in the first place, kontraktor lang yan Ba't sa kanya ka nagsasabi na baka pwedeng pakiusapan? Di ba meron kayong meron kayong abogado o meron parang agent dyan na yun yung nagko-communicate sa inyo, sa buyer o at sa dating sa bagong nakabili ng property. Ba't ka nagsasabi kay Diskaya ng ganyan? Ba?
And then after po nun, That's according to Mr. Diskaya. that is according to the contractors. Now, nandito tayo ngayon sa pagdinig, ano? Kung makikita niyong personal, si Carla Diskaya, makikilala niyo? Of course, kahit naman na hindi nila kunwari makilala na, Curly Diskaya, it's all over the news. Sumabanggit mo yung Curly Diskaya, alam mo na kung sino yung mukha niyan. Yes, Your Honor. Pakituro niyo nga kung naandito siya sa loob ng session hall. Lapitan niyo na lang kung sino diyan sa among the resource persons. Hindi, lapitan mo na lang at hawakan mo na lang sa balikat, hindi magagalit yan. Your Honor, Excuse pwede me, po pang... you will be recognized later. Okay. No? Tuloy lang natin itong proceeding muna. Sige, miss. Pareho kayo na ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Kindly answer, use the microphone. Tama po, Your Honor. Tama po, sir. So maski ngayon, sa susunod na panahon, sa ibang pagkakataon, ganyan pa rin ang inyong magiging statement. Correct, Your Honor. O ngayon, Curly, it's your turn. Your Honor, okay lang po ba tanggalin nila yung face mask nila? Kasi sa totoo lang po, talagang hindi ko sila naaalala kahit sa panaginip ko na Nga naman, accuser mo yan kaharap mo na. Paano mo maiko-confirm na sila nga yung yung mga nakaharap mo, di ba? Para fair. Kilala ka sa mukha, open yung mukha mo, tapos yung nag-accuse sa'yo, nakatago. nagisip It's ako not ng for you to bangungot. identify them, it's for them to identify you. No. Unfair naman. Your Honor, wala po kasi akong maalalang transaction at saka That's your nakapas. option to deny. What will So paano ba yan? Sinasabi niya na hindi niya maalala, dinenay niya din. So he said, she said, they said pala ang mangyayari dito. Kasi yung dalawa wala namang pruweba yan na nakausap nga talaga sila. Na si Curly Diskaya nandun nga talaga sa property. Paano ba yan? we're establishing here is the fact that there are two witnesses present here under oath na sinasabing nagpunta ka doon at nine-name drop mo, totoo man o hindi, si Speaker Romualdez na siya nagmamay-ari, bagong may-ari nung number 30 Tamarin Street sa South Forbes. Yun lang naman It's not for you to be able to, hindi naman ikaw ang witness against them Pero siya yung inaakusahan. Wala ba siyang karapatan para malaman kung sino yung nag-aakusa sa kanya? Hindi nga po, hindi mo nga kung sabihin na natin na nandun nga siya, pumunta nga siya doon. Tapos sasabihin niya na nakausap ko po yung dalawang yan. Hindi nga niya makilala sa mukha Ano ba naman yan? I don't know if I'm correct. Secretary Bida, kindly help me out, or Dong, PG Dong. Tama ba yon? Wala siyang karapatan na i-identify yung nagturo sa kanya? Opo. Ang right to confrontation ho kasi kung yun ho ang iniisip ni Mr. Diskaya will come at the appropriate time. But for purposes of identification, ang kakailanganin lang po ay yung taong mag-identify doon sa taong kikilalanin. Thank you, PG Dong. Baka kapag ka may kaso na, ganun. Wala pa namang kaso dito. Pagdinig lang pa lang naman to. Sige, say your piece. Your Honor, gusto ko po sanang ma-identify po muna yung dalawang nagtuturo sa akin kasi kahit ni minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park. Patay tayo dyan. Yung inaakusahan, sabi niya, hindi pa ako nakakapasok yan. So, paano ba yan? So, chismis na naman to. Hindi ko pa nga alam kung anong mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabong-malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker kasi takot po akong bumili sa mga lugar na yun. Ang kaya ko lang bilhin po ng mga lupa sa lugar lang po ng mga Pasig na hindi ganun kamahalang presyo ng lupa. Teka, wala naman sinasabing binili mo. Ay, hindi. Meron pala. Sa presscon, meron pala. Meron. Balikan natin ng konti to. Meron. Possible transactions nila. Correct. That is the implication. I'm not saying na Sandali. Kasin Stone na si Diskaya. Ako lang yung nagtago na hindi nahuli. Ang nabanggit po ninyo ay ginamit as front yung Diskaya sa pagbili ng property. Ano po yung Pagbili ng property
Pagbili ng property dito sa press con mo sinasabi mo pagbili ng property Implications naman dun sa kaso ni Romualdez. At the very least, yung direct connection or link niya with the Discayas. Oh. Kasi hindi lang ganun. Hindi naman siguro nag-ahente si Diskaya. No? Kung siya yung front, siya yung lumalabas na bumili, ganun na lang kalaki ang tiwala kung totoo ni speaker, former speaker kay Diskaya. O di ba ang pinag-uusapan, bumili. So hindi ganun kababaw yung kanilang yung kanilang samahan. So, ibig sabihin sir, kung may ganun silang connection, mas malalim pa yung ibang possible transactions nila. Correct. That is the implication. I'm not saying na cast in stone na talagang involved na talaga si former speaker. At least we have something to start. Di ba? Maliwanag naman yung sabi niya, ang ano dito, ang press con niya, nakabili. Sabi nga nung dalawang maid daw ng dating may-ari, sabi niya na, di ba, yan po yung bumili ng property ninyo. Di ba? Pagbili. Kaya nasabi din dito ni Kerly Diskaya na hindi siya bumibili sa mga ganong area kasi takot daw siyang bumili. Hindi ko naman sinasabing bumili ka eh. Hindi mo sinasabing binibili dito, pero sa press con, yun yung pinapalabas mo kasi. Ping, ano ba yan? Hindi naman yan sinasabi, ikaw ang bumili. Anyway, that's it, ano? Ang sabi, Mr. Chairman, contractor daw. Ikaw daw ang contractor, sabi. Hindi sinabi ikaw ang bibili. Oo nga, pero ulitin ko, doon nga sa press ko, nasabi nga ni Ping Lacson na at yung dating may-ari ng property yung nakabili. O yun yung pinag-uusapan. Kaya yan siguro itong matak sa utak ni Kerly. Kasi ang sinasabi nyo, ganun third party, di ba? Ang sinasabi mong ganun. Your Honor, hindi pa po kami nakakapasok sa Forbes Park. Settled na yan. Isang beses. Opo. They pointed to you, they identified you, and you are denying. Period. Mr. Chair, follow-up Yes, question. O, di ba? So, wala na. Paano ba yan? Ano ba yan? Dinenay niya. So, ang sinasabi mo dito, parang na merong direct connection si Diskaya at si Martin Romualdez. Paano to? Wala. Teresa. Salamat, Mr. Chair. Miss, yung mas malayo sa akin, may nabanggit kayong law firm na kasama nung pagpapaalis sa inyo at pagpasok ng bagong may-ari. Aling law firm po iyon for the record? Let me just check po my email, Your Honor. Tapos pakisabi na lang sa aming committee through the chair para lang mabuo namin yung sinasabi. For that niyo. matter, kung alam nyo rin, ang sinasabing si Speaker, pero si Speaker ba ang nasa deed of absolute sale? Kung hindi, sino? Kung alam ninyo. It's Golden Peasant po. Golden Imagine, tignan nyo yung mga tauhan ng nagre-renta, alam pa nila kung kanino na ibenta. Galing, no? Galing na. Alalim naman ng dalawang staff na to. Galing, no? Ano ba to? Ping Lacson. Ano ba yan? Wala pala sa pangalan yung sa deed of sale yung pangalan ni Martin Romualdez. Tapos sinasabi mo sa press con mo na maaaring direct link ng Diskaya at ni Romualdez. Itong dalawang witness. Or at least yung witness na i-represent mo ngayong dyan sa na yan, sa Blue Ribbon Committee hearing na yan. Di paano ba yan? Absuelto si Martin Romualdez. Ano ba yan? Eto na nga ba yung sinasabi ko nung una ko pang kinontent yung press con na yun Ano ba to? Parang maglalagay na naman kayo ng mga witness na ganyan? Akala ko ba maglilink kay Romualdez? Inabsuelto ng dalawang to si Martin Romualdez. Mas pinatunayan nila na si Martin Romualdez at si Diskaya wala silang link. Ano ba yan? Basang-basang galawan.